Dismayado ang mga kongresista sa naging tugon ng Department of Education o DepEd kaugnay ng mga hakbang nito upang maipagpatuloy ang klase sa gitna ng tumataas na temperatura habang papalapit na ulit ang dry season sa bansa. Ayon sa DepEd, may contingency plans ang kagawaran tulad ng pagsasagawa ng online classes o kaya ay paggamit ng learning modules. Gayunman, may mga ilang lugar pa rin na problema ang internet connection. We have two options na lang. If we will not conduct face-to-face classes, dalawa na lang ang option natin. It's online and modular. But basically, in some division offices, they don't have the capacity to implement the online class. So we resort to modular. Yes. I've been talking to the different principal of the my district. And the problem that I've been hearing from them, the module that being provided by the DepEd is sometimes the module for first quarter was delivered or is delivered second quarter, and sometimes even third quarter. Kaya naman umapela ang mga kongresista sa DepEd ng pangmatagalang solusyon. Ito ay lalo na taon-taon namang nararanasan sa bansa ang matinding init ng panahon. While short-term na tugon ang online or modular learning kapag may class suspensions, pero then again, as part of our adaptation sa lumalalang init, I can't imagine kung ganito pa rin ba ang ating magiging tugon 5 to 10 years from now. Ibig sabihin ba every March and April ay ganito yung fallback natin. So, kailangan din talaga sa ahensya, meron tayong long-term na plano kasi nga we expect this to be an issue every year na. Hindi naman talaga effective yung modules or hindi siya as effective as face-to-face. Hindi rin as effective yung online. So, sana hindi yun yung magiging sagot natin. Dagdag pa ni Congressman Romulo, dapat ikonsidera ng DepEd ang pagbabawas sa bilang ng subjects sa kanilang curriculum at sa halip, tiyakin ang napagtutuunan ng pansin ay ang functional literacy o ang pagtuturo sa mga estudyante ng pagbabasa, pagsusulat at abilidad na makaunawa ng impormasyon. Sa gitna ito ng kakulangan ng nasa 165,000 classrooms sa buong bansa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.